Praise the Lord. Hallelujah. Gising na ba lahat? Hallelujah. So, isang malamig na umaga. So, ang ating title for this morning, ating topic pala, actually, ang desire ko talaga dito ay isang mensahe lamang. Pero, as I learning, at higit sa lahat, habang ako ay nag-study, yung it's time to plant ay parang lumago. Sabi ko, hindi to kaya ng isang bagsakan. That's why, gagawin ko itong series. Pero of course, series po na salitan kasi next week, si Papa naman. And then, the following week, the second week of February, ako naman. So, I decided na ito ay gagawin ko na parang series. It's time to plant, mga kapatid. No? So, first week pa lang ng January, I think it is better for us na magtanim. It's time for us to plant. Now, pwede ba yung katabi mo na nilalamig? Hallelujah. Kurutin mo para magising at sabihin mo, panahon na para magtanim. Sige. Hallelujah. No, it's time for us to plant. Kasi nga po, marami sa atin ang gusto agad ng pag-aani. Gusto agad mag-ani, gusto agad mag-harvest, pero wala namang tinatanim. Hallelujah. So it's time for us to plant seed. No, kailangan po natin magtanim. So, ang aking title for this morning is Understanding the Seed. Now, kaya babaan ito, hinamon ng konti. Ang tanong kasi dito, bakit kailangan natin magtanim? Bakit kailangan natin magtanim? Because it has been God ang unang nagtanim para sa atin. Kaya amen? Ang Diyos ang unang nagtanim sa atin. Ang problema, hindi tayo nagtatanim sa iba. So, mga kapatid ko sa patanong, bakit kailangan natin magtanim? It's because ang Diyos ang unang nag-invest sa atin. Ang Diyos ang unang nagtanim sa atin. Tapigin mo, katabi mo, sabihin mo, tinaniman ka na ng Diyos. Come on. Hallelujah. Ang problema, totoo yan. God planted His seed first sa atin. Bakit kailangan natin magtanim? Pastor, bakit kailangan ko magtanong sa Bisaya? Bakit kailangan ko mag-invest? Because God invested to you first. Ang Diyos ay nag-invest sa inyo. Ang Diyos ang nagtanim sa atin. Ang problema sa atin, gusto ng harvest, wala namang tinatanim. Woo! People at the back, riba ko, amen? Praise the Lord. But again, that's why, habang ginagawa ko itong sermon na ito, sabi ko, Lord, bigyan mo ako ng hiwaga. Bigyan mo ako ng revelation. Napakalawak pala nito, Lord. Now, here we go. That's why my first title is this, Understanding the Seed. Kasi mga kapatid, gusto natin magtanim. Pero kung hindi natin maintindihan kung ano ang ating itatanim, it's become useless. Hello? If I say hi, you say hello. Hi! Hello! Hi! Hello! Hello! Hi! Hepe! Wow, talaga, no? Praise the Lord. So that's why we need to understand the seed first. Ano ba itong itatanim natin? Ano ba yung buto na ating itatanim? Sapagkat marami pong buto, mga kapatid. It's time for us to understand the seed. Kasi, it's time to plant. O ngayon, pastor, ano ba itatanim natin? Ano ba itatanim? Sama ng loob? Marami, pastor. Makita ko alam yung asawa ko ang sama-sama na ng aking. It's time for us to plant the seed. Before we plant, we need to understand the biology about the seed. Hindi naman si pastor, hindi lang ito theology, pati biology. No, lahat ng logi na. Hallelujah. So we need to understand the seed. Huwag kayo mag-alala. Kasi nga, serious ito, ibig sabihin, hindi tayo magmamadali. Pag sinabi po ni Glenn na, pastor, tayo na, hindi, mag-closing prayer na agad. Gano'n na kasimple. Ano? Praise the Lord. Mabilis na ako kausap. Hallelujah. Balikan naman natin yung verse. Ay, Ecclesiastes. Lagyan natin ang pundasyon. Ang sabi ni the wisest person, Solomon, he says, that a time to be born and a time to die, a time to plant. Hindi niya sinabi
sinabi mo na a time to harvest before a time to plant? No. Ang sinabi po ni Solomon, a time to plant and a time to harvest. So in short, mga minamahal ko kapatid, hindi pwedeng mauna ang pag-harvest kaysa sa pagtatanim. Can I hear amen? And then in New Testament, Paul says, hindi nyo mauuto ang Diyos. O, tinan mo. Hindi nyo mauuto, hindi nyo maiisahan ang Diyos. God cannot be mocked. Why? What you sow is what you reap. Kung ano ang itatanim mo, yun talaga ang aanihin mo. But again, the law, mga kapatid, is this: you cannot reap without sowing. Can I hear amen? Do not expect blessing kung wala kang itinanim. Alam ko, simple yan lang tayo. Gising pa ba yung nasa likod? Kaya ngayon, January pa lang, umpisahan ng natin magtanim. Parang hindi man amen. You are expecting, Lord, pagpalain mo ako, Lord. Lord, i-bless mo ako, Lord. Bless my family. Bless my negosyo. Bless my trabaho. Pagpalain mo ako, Lord. Ang sabi ng Diyos, gusto ka ng pagpapala, pero wala ka lang itinanim. Sino po dito ang gusto mag-harvest? Amen? Okay, parang nasa kamay. Now, kung mag-harvest ka sa hindi mo itinanim, anong tawag sa iyo? Kawatan. O sabihin mo sa iyong katabi, huwag kang kawatan. Ano? You know, the law. That's that. So, alam niyo yan. Hindi ka pwedeng mag-harvest sa hindi mo tinanim. Can I hear amen? That's why, when you say, nakita mo yung kapitbahay mo, pinagpala, nakita mo yung mga mahal mo sa buhay, mga kapwa mo born again, pinagpala sila, umuswa ka kanilang buhay, then you ask God, Lord, bakit wala ka sa akin? Baka hindi ko palang season. Natanungin ko sa inyo, ang season palaging nagbabago. Pero kahit na ang season nagbabago, kung wala kang ginagawa sa every season, mas nilamin ang buhay. Wala talaga. Kalahin na? Biblia ang nagsabi. Now, let us understand first the seed. Kasi, bago tayo mag-harvest, ang ganda, no? Ang goal agad, harvest agad, no? Pag ako nagtanim dito, basta harvest talaga. Alam niyo mga kapatid ko sa Panginoon, whether you like it or not, kahit hindi mo papansinin, ang isang magsasaka, mga minamahal kong kapatid, kapag nagtanim, hindi po yan, hindi niya ipag-pray na sana lumago, hindi. Mga kapatid, kapag itinanim ng magsasaka ang kanyang pananim, kahit matulog yan, wala naman nagbabantay ng magsasaka, natutulog kaya, hindi. Once na nailagay niya na yan, once na naitanim niya na yan, hallelujah, ibig sabihin, Lord, thy will be done. Ibig sabihin, whether you like it or not, ito ay tutulog. Amen. Ang problema nga, hindi ka yan tutubo kasi hindi ka nagtanim. Kawatan kang dako. Can I hear amen? So, starting this year, we need to plant seed. Pastor, ano ba yan? Literal, physical, spiritual, lahat ng bagay. So, understanding the seed. Let us understanding the seed. Sige ate, number 1. The seed is always the gospel. Amen. O baka sabihin sa akin, si Pastor, for prosperity, tuktukan ko kayo. Inumpisahan ko. The seed is always the gospel. Gospel is the gospel of truth, and the truth is no other than Jesus Christ. Magipang bitok ng mga amen ba? In Genesis, sige ate. In Genesis chapter 3 verse 15, this is what we call sa theology, natawag namin ito ng proto-evangelium, the first evangelism. Why? Look at this. This is the first time nung nagkasala si Adan at saka si Eva, wala pa. Libo-libo pa bago dumating si Kristo. Pagkatapos magkasala ang isang tao, si Adan at saka si Eva,
nagkaroon agad ng promised Messiah. Ibig sabihin, doon pa mismo sa pagkakasala ni Adan at saka ni Eva, ipinangako na agad na mayroong tagapagligtas. Amen? In Genesis chapter 3 verse 15, it says, ikaw at ang babae ay mag-aaway. Okay, ganito siya. Nung nagkasala si Adan si Eva, sabi ngayon ni Lord, o ikaw, Adan, simula ngayon, magbubungkal ka na. The consequences of sin ba? Magbubungkal ka na ngayon para ikaw ay, bago ka makakain sa iyong dapat mong anihin, kailangan magbungkal ng lupa, okay, in short, magbanat buto. Ikaw naman babae, dahil nga po sinuway mo, kumain ka sa prutas ng bayabas, hallelujah. Apple kasi lagi, bayabas naman. Kasi Pinoy tayo no? Kasi kumain ka sa prutas, pag nag-labor ka ngayon, masakit. Katahin na. Nung tinignan niya kayo yung ahas, ikaw ahas, simula ngayon, gagapang ka na. Kaya nga may debate na ang ahas daw ay may kamay. Okay? So, huwag natin pag-debatehan yan. No? So, tingnan niyo to. Ikaw at ang babae, sabi niya kay sa ahas, ay mag-aaway. Ang lahi mo, lahi in Hebrew word means offspring. Offspring means seed. See? Ang seed mo o lahi mo at ang lahi ng babae ay mag-aaway din. Dito nag-umpisa the fighting between or the battle between the good and the evil. Okay? Pero ito yun, dudurugin niya ang ulo mo. Alam niyo, sa tagal ko nagbabasa ng Biblia, Genesis pa lang, may pangako ng Diyos. Anong pangako, Pastor? Dudurugin ng Diyos ang kaaway. Panaherin, man? Alam niyo, simula pa lang, umpisa pa lang ng creation, ang yawa, durug na. Panaherin, man? Yung katabi mo, sabihin mo, durug na ang kaaway. Durug na. The promise, dudurugin niya ang ulo mo at tutuklawin mo ang sako niya. So, there is a promise, the seed. The seed is always the gospel. Now, let us read in Luke chapter 8, verse 4 to 8. Huwag natin basahin pala, kundi i-elaborate ko na lang kasi sobrang haba kasi niyan. You know, the parable of the sower? Na meron pong isang magsasaka, may hawak siyang seed, at ito ay kanyang tinatapon ngayon sa iba't ibang klase ng lupa. Hello, amen? Yung iba, yung seed, the sower is God. Ang seed na bitbit niya ay the gospel of salvation. Ang soil na napuntahan ay the condition of the heart. The condition of human heart. So in short, mayroong apat. May isa na napunta sa daan. Yung isa ay napunta doon sa batuhan. Okay? Yung isa napunta sa damuhan. And then yung isa ay napunta doon sa matabang lupa. Kanahin, amen? So may mga tao na apat na klase. Yung isa ay doon po sa daan, nakita ng ibon, tinuklaw. So ibig sabihin, marami sa atin nakapakinig ng salita ng Panginoon, tinuklaw ng atensyon, wala na. Amen. Parang hinay man ang amen? Amen. Para bang dumating yung gospel. Dumating yung gospel. Nung dumating yung gospel, huwag ka na dyan sa simba-simba. Dito tayo. Huwag kayo simba-simba. Dito tayo, SM tayo. O sige, huwag na tayo sa simba. SM na tayo diretso. So, ibig na makapakinig ng salita ng Panginoon, tinuklaw kayo ng SM, nandun sa SM. Kanahin naman. Ngayon, yung iba naman sa bato. Yung marami dito, bato yung hindi na puso pati mukha. Ang sin, kung bato ang puso mo, hindi makapagbuhat. Hallelujah, amen. Kanahin, amen? Kaya may mga understand this. May mga tao talaga kahit anong imbita mo sa church. Sige na. Sige na. Kaya nung ako batang pastor, sabi ko sa inyo, kumakato-kato kami sa bahay, evangelize kami. Tao po. Muslim kami. Okay. Next bahay. Tao po. Iglesia kami. Okay, next time. Tao po. Kami.
understand, hindi lahat ng makakasalamuha mo, hindi lahat ng ma-invite mo, pare-parehas ang kondisyon ng puso. Yung iba dyan ay pusong bato. Kaya amen? Amen ba mga kapatid? Kaya kayo po, wag po kayong parang masaktan. Pastor, yung kamag-anak ko, Pastor, hallelujah. Ang tagal ko nang in-invite, pero ang tigas-tigas, Pastor. May kasabihan tayo. Walang matigas na tinapay. Saan? Sarap magkape. Ano may mag-invite? One more time. Walang matigas na tinapay sa? Tandaan niyo, walang matigas na puso sa mainit na impyerno. Alam kayo. No? Pangatlo dun sa damuhan. Sa damuhan. So dahil na tumubo siya, tumubo siya mga minamahal ng kapatid, kaso mga damo yung yung nakapaligid sa kanya. So ngayon, hindi talaga siya nakatubo ng gusto kasi nga, nakubiran siya ng mga damo, influence. Kaya sabi ko sa inyo okay lang maging born again. Ano ba? Okay lang talaga maging born again. Sorry ha. Ang pagiging born again, okay po na may mga kaibigan ng siraulo. Pero tendencies ito mga kapatid, imbis na ikaw, maapektuhan mo sila, ang nangyari, ikaw ang naapektuhan nila. Ang sabi ng Biblia, bad company corrupts good character. Narinig? Kaya kapag ang kasama mo palagi is mga born again. Hindi naman yung palagi-palagi. Pansinin niyo maigi? Kapag pumasok ka ng networking, kahit wala kang pang pera, kahit hindi ka pa mayaman, nag-feeling mayaman ka na. Why? Company. Meron mo ba naman, every Monday, papakitaan ka ng limousine? Pag ito, nakuha mo itong kota na ito magyayari sa iyo. Power! Say yes! Yes! Ano kaya kung si Pastor magpapakita ng ganyan? Hallelujah. Bad company corrupts good character. Hallelujah. Manahirin na? Ano yung pinakalas is the soil of yung matabang lupa. Glory to God. Yung matabang lupa na yan, walang iba yan. Kanahirin na. Why? Tinanggap ko ang gospel, tinanggap ko ang seed, tumubo sa iyo, at praise the Lord, malapit ka ng mamunga. Palampakan natin ang Diyos. Hallelujah! Glory to God! In 1 Peter, sige, since you have been born again, not of perishable seed, but of imperishable through the living and abiding word of the Lord. When you are born again, ang seed of Christ is placed in you. Therefore, ang lahat ng tumanggap kay Kristo, may DNA na si Kristo sa buhay ninyo. It is no longer you who live in yourself, but Christ lives in you. Kaya nga nalayan si every time na naglalakad ka doon sa Southville, ang mga kaaway mo, hindi ka na nakakita na kabarok ka, kundi, hala, bakit iba na siya? Why? Kasi nga may Kristo ka na sa buhay mo. Kanahirin eh? At alam niyo kung sino po ang nakakilala na may Kristo sa buhay ninyo? Ang demonyo. Amen ba mga kapatid? Kaya yung mga kapitbahay na ayaw sa inyo, mga demonyo yun. Grabe ka, Pastor. Nakalive pa tayo. Sige, okay lang tayo. Hayaan mo na. Kasi ayaw Why? Alam mo bakit ayaw sa inyo? Kasi ang espiritu niya at espiritu mo ay magkaaway. Amen? Hallelujah. Glory to God. Praise the Lord. Ang DNA ni Christ ay nasa iyo. Therefore, yung seed ni
Kasi born again ka na eh. Hallelujah. Lahat ng mga born again dito pumalakpak. The best. Hallelujah. Lahat tayo may selyo na. Hindi ka pwedeng agawin inuman kasi may selyo ka. Kaya di ba? Amen? Hindi ka na pwedeng tatakan pa ng demonyo kasi nga may selyo ka. Praise the Lord. Alam niyo, kahit saan magpunta ang produkto mo basta may selyo. Kung ipaparecall, babalik at babalik doon sa gumawa. Because may selyo. Amen? Alam niyo, kahit mapalayo at mapalayo ka, kung may selyo ka na banal na spirito, babalik at babalik ka sa Panginoon. Napakahalo. Sabihin mo nga sa katabi mo, naligaw ka lang, hindi ka nawawala. Sige. Pareho lang pala yun. Naligaw, nawala. Sige ate, next. Okay, praise the Lord. The seed. Eto tayo. The seed has the identity of the believer. Ang buto as the identity of the believer. Ikaw na ngayon ang naging buto. Next slide please. Look at this. In Matthew chapter 13, sabi dito mga pinamahal na kapatid, are you still with me? He answered, the one who sows the good seed is the Son of Man. Ang Diyos, si Kristo. The field is the world. And the good seed is the sons of the kingdom. Sino yung mga sons of the kingdom? Ikaw at ako. Can I hear you? One more time. The good seed is the sons of the kingdom. The weeds, yung mga damo, are the sons of the evil one. So, sino ka? Ikaw ba mga kapatid, ang magandang buto or ang damo? Mga minamahal ko kapatid, isa lang sasabihin ko sa inyo. Hallelujah! Ang trigo at ang damo, parehas yan tutubo. Pero alam niyo kung saan po makikita at paghiwalayin, mga kapatid, pag-harvest na yun. Kasi mga kapatid, ang damo at ang trigo, parehas po ang dahon. Kaya amen? Pero hindi po magkaparehas ang bunga. Kaya kaya nga po ang sabi po ng mga disipulo sa parable, Lord, Master, tumubo po yung trigo. Ay yung damo, kasama ng trigo. Bubunutin ko ba mahal na hari or Master yung damo? Sabi na, Master, huwag mong bunutin. Hayaan mo silang tumubo. Bakit po, Master? Pagdating ng harvest time, pag trigo, ihiwalay mo, lutuin mo, gawin yung tinapay. Ang damo, isiparate mo, sunugin mo. Salamat sa Panginoon, walang damo rito. At wala rin gumagamit ng damo rito. Lahat po tayo dito ay mga trigo. Amen. Hallelujah. Next slide. God implanted us the seed. God implanted us the seed. Yung kanyang identity ay nasa atin. Now, we become the seeds to others. Paano, Pastor? If love has given to you by Christ, bakit hatred ang ipinapakita mo sa iba? If we become the seed, and then we become the identity of Christ, therefore we are the agencies of Christ. So therefore, kung pag-ibig ang ipinapakita ng Diyos, bakit lagi kang nakikipagdebate sa kapitbahay mo? Sabihin mo yung nasa kanan mo, bakit ang hirap mong magpatawad? Sige. Bakit nahirap mo magpatawad? Hindi totoo ba? Totoo.
Pastor, kilala mo siya ng Pastor? Hindi ko makakalimutan yung Pastor. Ang sama ng ginawa niyo sa akin. Ang sama ng ginawa niyo sa akin. Kaya magbumawa ako ng rings eh. Totoo. Nakita niyo yung rings ko? Yung uminom ako ng kape sa McDo? Ay sa Dunkin' Donuts? Ang pangit pala ng kape sa Dunkin' kapag bagong brew. Kasi parang pait. Ako, hindi mo naman talaga ng kape, parang pait. Bagay sa inyo pa. Kasi, mapait ang ano eh. Sabi niya, sir, 5 minutes sir, okay lang po. So, nag-brew talaga. Yung unang bigay sa akin, yung pinakaunang timpla. Pag inom ko, sabi ko, ang tapang. Okay lang, kaya ko paglaban nito. Iba yun eh, iba. Hindi ko gusto. Pero no choice ako, yun na lang yung pera ko. At natural siya, pero iba dun sa pinakalakihan ko ba na lagi yung mild lang ba, mild. Pero kahit may iba-iba, may medyo matabang, iba parang malabnaw or mapait. Bumabalik at balik ka pa rin sa Dunkin'. Kasi gusto mo eh. Pero bakit sa church, may nakita ka lang na hindi magandang isa, ayaw ko na bumalik. Ang problema, wala doon sa Dunkin'. Ang problema, hindi wala doon sa church. Ang problema ay iba. Sabihin mo nga sa akin, amen, Pastor? Punta ka sa Walter, dami naman chismosa dyan ah. Yung guard dyan. Sa SM? Sa SM ba? Grabe! Pag ako nakaganito na suot, ay walang check ba? Wala oy. Pero pag naka-normal ako, kasi mukha ko siyang dugin, pag naka-normal ako eh. O pag naka-ano ako doon, pagpasok ko doon, ganun talaga yung bago talaga. Sabi ko, grabe naman talaga itong mga, grabe naman talaga ito. No? May discrimination agad. So, ang problema mga kapatid ay wala ko sa church. Woo! Ang problema ay nasa iyo. Kalahin, amen? Now, we become the seeds to others. Tayo may naging seed. So, number 1, sige. The seed contains life, ng appearance. Ang buto daw, it contains life. Kapag tinitingnan lang po natin ang buto, mga minamahal kong kapatid, sa through appearances, may mga buto na pangit. Tingnan mo ang katabi mo. Hindi totoo yan eh. A seed does not look like what it will become. Sino ba mag-aakala na ang mangga? Mabubo. Pero pag namunga ang tamis. Pero pag tinignan mo yung buto niya ang pangit. So kung mag-rely tayo doon sa physical na appearances, mga kapatid, madidismaya ka. Kanahin din? Yet it already contains everything it needs to become. Doon sa buto na yan, nandun yung identity, potential, direction, at saka purpose. Yung buto, mga kapatid, can you imagine yung seed? Pangit. Pero doon sa kapangitan niya, nandun ang identity. Kanahin din? Nandun ang potential. Sino mag-aakala na sa liit ng buto pala ang laking pulo? Kanahin? Nandun yung direction, nandun yung purpose. Ito ang kagandahan. The future is not added later. It is embedded from the beginning. So in short, kahit buto ka pa lang, nandun na yung future mo. Hallelujah. Parang hindi naman amen. Next slide, please. The seed contains life, not the size. Alam niyo, huwag niyong maliitin ang mga nag-uumpisa sa maliit. Kasi hindi mo alam kung ano ang magiging kakayanan niya. What you are holding may look small now.
Parang feeling nyo parang maliit ang prayer ninyo? Parang feeling po ninyo parang maliit ang calling ninyo? Parang feeling po ninyo parang maliit ang burden ninyo? Or maliit yung hawak-hawak mo na gift? Let me tell you, do not despise the small beginnings. Sapagkat ang mga malalaking bagay ay nag-uumpisa sa mga maliliit na bagay. Can I hear it? If you become the seed, lahat kayo nakikita namin may potential. Alam niyo, ito yung nakakalungkot isipin. Kami mga pastor, yung akala namin mga kapatid, na yung sana ang magtatanggol sa amin. Hallelujah. Yun pa mga kapatid, hallelujah, ang nag-aaway sa amin. Kaya nga ngayon kami mga pastor, tinitingnan namin ang lahat ng kapatiran na lahat may potensyal. Amen? Gusto namin makita si Sister Charmaine na mag-present worship dito. Gusto namin makita, hallelujah, na si Liza, si Lisa, mag-preach dito. Si Nico, Yan! mag-preach dito. Praise the Lord! Hallelujah! Maganda yan. Nasabi ko rin kay Nico, sabi ni Nico sa akin, Pastor, pag ako nag-preach, walang magsisimba. Walang galunan. Akala niyo kasi walang potensyal sa inyo, pero meron! Sabihin ko ka sa katabi ko, may potensyal ka, meron ka mo, church. May potensyal tayo. Ganahin mo? May potensyal ang bawat isa. Akala mo maliit lang, no? Lahat po ng mga malalaki, nag-uumpisa po yan sa mga maliliit. Ganahin mo? Look at the verse in Zechariah. Next slide, please. Zechariah 4:10, do not despise the small beginnings, for the Lord rejoices to see the work begin. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, huwag niyong i-despise. Pastor, nag-uumpisa pa lang kasi ako sa sapatusan. Pastor, nag-uumpisa pa lang kasi ako sa manukan. Nag-uumpisa pa lang kasi ako sa babuyan. Huwag niyong maliitin ang mga maliliit na bagay, sapagkat sa mga maliliit na bagay, doon pinagpapala ng Diyos. Saan pa nag-umpisa yung soft drinks, Kumaner? Di ba sa maliit? Saan pa nag-umpisa ang ating gawain? Nanay Tesh? Di ba doon sa sementeryo? Baka hindi nyo alam, nag-umpisa ang sayot sa sementeryo. Ganyan kalakas ang pananampalataya ng ating pastor. Na habang kami nagpipresan, worship Lord to God, pati ang mga patay nagdiriwang. Sabi niya, tinilin ko na sa tinilin, gusto kami kanila, ayaw na. Binuhin mo yan. Sa sementeryo, totoo yan. Testimony namin yan. Pag bumaba kayo dyan, may mga bahay ang dati dyan. Diyan ba? Oo. Nandyan, yung bahay, magkarugtong yan. Nanay Tess, Ate Tata. O, ganun yan eh. Tapos sa inyo ninang ba? Dito sa may bandang, dito humiwalay kayo ng konti, di ba? O, humiwalay kayo ng konti. Pero, ang umpisa talaga doon sa sementeryo. Sementeryo talaga. Tapos okay lang sana, ang daan ay simitado, Puyagaba, Danlog. Maliban sa Danlog, mabaho. Kasi nandun na, tumatay yung iba, so ipon kayo na. Pero do not despise small beginnings. Kaya yun eh? Look at you. Look at mga kapatid, ang ginawa ng Diyos sa atin. Saan tayo nag-umpisa? Sa maliliit na bagay, kaya yun eh? Nag-umpisa tayo sa mga maliliit na bagay. Wala tayong ibang baon, mga kapatid, hallelujah, kundi ang pananampalataya. Amen ba? Palakpakan yung mga Diyos. Nag-umpisa ang ating praise and worship before. Naalala niyo yung karaoke na may tape cassette, yung cassette tape, tapos may tenga, diba? Alam niyo yan, diba? Nandun na lahat, isaksak mo dyan. Nag-umpisa tayo sa ganyan. Ngayon, tingnan nyo to. Bato-bato sa langit at tamaan, sabihin nyo na lang, tamang pastor. Alam niyo, minsan tinatamad na ako gumawa ng PowerPoint sa totoo lang. Sa totoo lang ba? Sabi ko, bakit kaya itong mga member na ito? Umaasa lagi sa PowerPoint, tapos pinipicture
Wala na nagdadala ng Bible. True. Amen. Amen ba mga kapatid? Wala na nagdadala ng Bible. Bakit? Nasa cellphone na lahat. Picturean yung lahat, etc. Nasanay tayo mga kapatid. Salamat sa pag-picture sa akin. Ha? Di ko alam kung ako may picture o ito, bahala na. Masabi kayo kung ako kasi gagano'n ako mga kapatid. So, balikan natin, naalala nyo, we came from small beginnings. Dumating tayo doon sa Manila paper. Lagi kong paritulit sa inyo. Pinanayman ko sa inyo yan. Amen? Manila paper. Ha? Mahal na mahal. Kita ko kung muna ipalit. O sige. Akin. Sila ba yan? Na-improve bigla ng konti. Biglang doon sa acetate. Yung acetate ba? Acetate ba yun? Projector ba? Yung ba yung lamp? Yung ano ba? Yung ilalagay mo yung... Yung na-kiloy. O yun na yun. Tapos pinagpala sa git ng konti. Praise the Lord. May nag-donate ng mga sundalo ng PowerPoint. Hindi niya. Improve. Glory to God. Pero ngayon, nasa atin ang lahat, mga kapatid. Sabihin mo nga sa iyong katali ba, maging grateful ka. Hindi ko na talaga niya. Noon, pinangarap ko lang ang motor. Ngayon, lima na motor mo. Dati, pinangarap ko lang yung bisikleta. Ngayon, grabe na. Ako, pinangarap ko lang motor dati. Ngayon, motor pa rin. Next Sunday, lalagyan ko na ng sidecar yan para at least improve ng konti. Next slide tayo. Last na pala to. Oy, praise the Lord. Last na pala to, Pastor. The growing process of the seed. The growing process of the seed. Itaas ang kamay. Sino dito gusto lumago? Ay, Ay, sus, paano? Sino dito gusto lumago? Nag-uumpisa ang paglago sa pag-surrender. Di ba may seed? May buto. Paano yan nalago kung hindi mo ngayon binitawan? Mga kapatid, kailangan mong bitawan yan. Kailangan mong i-surrender yan. So number one natin, surrender. You cannot keep the seed in your hand and expect it to multiply. No. Mga kapatid, you need to let it go. You need to let it go. Moving from your limited hands and giving it to the unlimited process of God. Kaya left and right, sabihan mo ng may puso, sabihin mo, kailangan mo mag-let go. Totoo yan. Next slide please. Seeds are meant to be released. Hindi ang buto, hindi mo pwede hawakan yan. Palaki. Kailangan mong bitawan yan. Amen? Kung anong meron sa'yo na gusto mong palaguin, huwag mo itong kimkimin. Sapagkat kung kinikimkim mo ito mga kapatid, hallelujah, hindi ito lalago. Kailangan mo itong bitawan. Kailangan mo itong pakawalan. Kaya sometimes, the secrets of every blessing is always releasing. Caption, Pastor Jim. The secret of always blessing is always releasing. You need to release. Parang hindi mo nang amen. Puro ka tago. Ang sabi ng Diyos, let it go. Yeah, we have that song. Let it go. Hindi ko na lang, basta yun ang alam ko, let it go lang. A seed held too tightly will never multiply. Kaya na, yung nasa kaliwa mo sabihin mo, huwag mong ikim-kim yan. Sige nga. A seed held too tightly will never multiply, and a weed tolerated too long will eventually dominate the field. So, ibig sabihin, mga
Yung ang tagal na ng sama ng loob mo, pakawalan mo na yan. Diyos mo Marimar, pakawalan mo na yan. Yung kapitbahay mo, kapatid, na hindi lang nagsauli ng sinulit, patawarin mo na. May kapitbahay tayo pa, alam mo yan. Hopefully, no, Kuya Joshua, Pastor Joshua, pinatawad mo na yung kapitbahay natin na namatay. Na pinagalitan ka dahil nagnakaw ka ng papaya. Hindi pala nakaw. Hindi pala nakaw yun. Okay? Kailangan natin magpatama. You need to let it go, mga kapatid. Kasi kung hindi mo yan binitiwan, kung binibitbit mo yan, mga minamahal kong kapatid, ito ay magiging rust. Can I hear amen? Yung pati yung past mo na, yung past decision mo, na hanggang ngayon hinahangka pa rin, sana, grinap ko yun. Sus, makawalan ko na yun. Sana kung sinagot ko lang siya, nasa ganito na ako. Ano? You need to let that kind of feeling. Huwag kang magtanim sa puso mo, especially sa mga loob. Hello? Parang kahit sa likod, gising ka ba lahat? Grabe, no? Grabe. You need to release. Release. Yung nasa kanto, bawian mo, sabihin mo, release. Tingnan natin mamaya, ha? Sa opening, tingnan natin kung may mag-release talaga dito, ha? Next slide, please. Last na ito. Burial. Ang seed, hindi lang nire-release. I love this one. Ang seed, hindi lamang nire-release. Ang seed ay kailangan ibaon. One more time. Ang seed, hindi lamang nire-release. Kailangan din siyang ibaon. Sa lahat ng mga nagtatanim dito, mga kapatid ko sa Panginoon, hindi ko alam ito, mga bata kayo, mga susunod kayo, hindi na marunong magtanim. Noong panahon namin, hallelujah, meron po kami dati na, anong subject yun, yung tatanim tayo? Agriculture. Kaya dun sa probinsya, lahat kami may puro. Oh, dito ay grabe, ang maganda ng mga bag ninyo, hinukiti, kurumi, tapos may mga water, ano pa nito? Sa amin, sus Puyagaba. Giftbag. Tapos doon sa giftbag, may naka-plastic na guna, bulo ba? Oo, kasi na, no church kayo, kailangan mo talaga magguna ba? Magdamo ba? Magdamo ba? Mag-sit-sit, di ba? Kailangan magguna ba sa una? Magtanong. Magtanim talaga. Oo, tapos mapagalitan ka pa kapag may hindi tumubo. No? Now, here we go. Ang mga buto ay kailangan itanim. Kaya, amen? Amen. Once the seed leaves your hand, here we go. Malapit ako magtapos. Once the seed leaves your hand and it hits the dirt, you lose control over the how and the when. This is the death of your pride and your ego. Kapag binitawan mo na yan, at dumating po sa putik, at dumating sa lupa, hindi mo na pwedeng alalahanin kung kailan at paano tumubo sapagkat trabaho na yan ang Diyos. Paano hindi naman amen? Pastor, ano ang trabaho ko? Ang trabaho ko lang is magpakawala. Ang trabaho ko lang ay mag-release. Bahala na si Lord sa pagpapalago. God is good? All the time. Next slide, please. You need to bury, to break your shell. Ito ang nakita ko. Basahin ko na. You need the breaking so that your roots will start moving. Biology 101 tayo. Ang buto kailangan mong ibaon. Bakit kailangan ibaon? Para mabasag ang shell. Kung mabasag ang shell, magkakaroon ngayon ng ugat. Kaya yun, Hallelujah! You need the roots
Because mga kapatid, God is not looking for your fruits first. He is looking for your roots. Verse yun. One more time. God is not looking to your fruits first. He is looking for your roots. Ang hinahanap ng Diyos ay dapat nakaugat ka. Kaya amen? Pero before ka makaugat, kailangan mong basagin. At before ka mabasag, kailangan mong ibaon. Kaya kung feeling mo parang baon ka sa lahat ng bagay, nakabaon ka sa utang, woo! Nakabaon ka sa problema, nakabaon ka sa emotionally, depressed ka, anxiety, ano ang klase yan? That is the sign na ikaw ay itinatanim na ng Diyos. Walang makaluwag, Panginoon. If you feel stuck, na parang bang ang dilim ng paningin mo, na parang bang, Lord, bakit ako nakastuck? Parang bakit boring ang buhay? Bakit parang ang dilim? That's the beginning pala na ikaw ay itinatanim ng Diyos. Sino po dito mga kapatid ang parang inilibing ng Diyos? Ako lang! Mga iksuon, there is no resurrection kung hindi mo na namatay si Kristo. Amen? Hallelujah. Kailangan basagin ka muna ng Diyos. You know? Next slide, please. So if you feel alone, hidden beneath the soil, it means God is leading you through a process. And if you feel you are pressed, covered by the dirt, it means you are now in the season of progress. Amen? Pwede ba kayo tumingin sa akin? Hayaan mo ang lahat ng tao na magtapon ng putik sa iyo. Hayaan mo lahat ng tao na may masasabi sa iyo masama, mga putik, dirt sa iyo. Because you need that dirt para ikaw ay tumubo. Sapagkat sa probinsya sa amin, hallelujah, hindi kasi usunod ng fertilizer. Kaya minsan ang pananim ay tinatapunan namin ng tae para malusog ang mga halaman. Kaya lahat ng nagtatapon sa inyo ng tae, masasama na mga salita, sige, welcome ninyo! Hayaan niyo yung mga sinasabi nila ay gawin mong pataba, hallelujah, sa buhay mo, kanerimen! Parang mga Diyos! Sige, sabihin nyo lahat ng paninira sa amin, sa amin mga pasto. Sige, go ahead! At gagawin ko lang itong pataba sa ating mga halaman, and it will make me stronger than before. Kanerimen? Hallelujah! Sige, go ahead! Go ahead! Pag nagdinegosyo ka, ang daming masasabi, go ahead! Lahat ng mga dirt, gawin yung pataba, hallelujah, sa inyong mga buhay. At masasabi ko, you will become stronger. Lapangan ng Diyos. Last but not the least, sa paningin ng tao, ikaw ay binaon. Pero sa paningin ng Diyos, you are not barren. You are planted. Huwag mong sabihin na, ibinaon na ako. No, sabihin mo, itinanim ako. Amen? Sino po dito ang mag-agree sa akin na feeling niya parang itinanim na siya ng Diyos? That I